We call this a cube. Seize them! Nagsimula ang movie sa isang bata na ang pangalan ay Steve, at gustong-gusto niyang pumasok sa isang minahan, ngunit pinagbabawalan siyang pumasok sa loob nito dahil bata pa siya, at makaraan ng ilang taon paglaki niya ay nagawa na niyang makapasok sa loob nito, at pagkatapos ay nahukay niya dito ang isang earth crystal at isang orb, at nang ipasok niya ang earth crystal sa orb ay biglang bumukas ang isang portal, at pagkatapos ay pumasok siya sa loob nito, at laking gulat niya dahil talagang kakaiba ang mundo doon, at ang lahat ng mga bagay ay puro mga hugis kwadrado. At ang pangalan ng mundong ito ay Overworld. At ang kakaiba pa dito ay magagawa mo ang kahit anong isipin mo. At nagdesisyon na si Steve na manatili dito. At nakita din niya ang isang wolf at ginawa niya itong kanyang pet. At makikitang gumawa na si Steve ng kung ano-anong mga bagay doon. Ngunit isang araw ay aksidente niyang nabuksan ang isang portal at pagkatapos ay pumasok siya dito. At ang pangalan ng mundong ito ay Nether at ito ay parang isang impyerno. At pagkatapos ay ipinahuli si Steve ng reyna ng mundong ito na ang pangalan ay Malgosia. At ninakaw nito ang kanyang earth crystal at orb dahil gusto nitong wasakin ang Overworld dahil hindi siya tinanggap ng Overworld. Natakot si Steve nang malaman niya ang pakay ni Malgosia at gusto niyang iligtas ang Overworld. Kinagabihan ay tumakas sila ng alaga niyang si Dennis at kinuha niya ang orb. Sinabi niya kay Dennis na dalhin mo ito sa aming mundo at itago mo ito sa aking kwarto. Kaya't agad nang sumunod si Dennis sa kanya at dinala na nito ang orb sa kwarto ni Steve. At makaraan ng ilang taon ay makikita naman natin si Gareth, mayroon siyang video game shop ngunit matumal naman ito, at dahil di makabayad ay pinadala na siya ng sulat upang umalis na siya sa kanyang pwesto, at naisip niya na ibenta na lang ang kanyang mga gamit upang makabili ng container na gagawin niyang gaming shop. Pagkatapos ay nakuha niya sa container ang orb ngunit hindi naman niya alam kung ano ito, at mga gamit pala ni Steve ang nasa container na iyon kaya't nakuha niya doon ang orb, at ipinakita naman ang magkapatid na sina Henry at Natalie na lumipat sa Chuglas matapos mamatay ang kanilang ina. Isang matalino at malikhain si Henry na kagaya ni Steve, at sa eskwelahan ay pinagawa sila Henry ng live drawing ng saging at orange. At nagdrawing si Henry ng saging na may jetpack ngunit pinagtawanan siya ng kanyang teacher at ng kanyang mga kaklase. Kaya't nang magalit si Henry ay ginawa niya mismo ang jetpack sa isang kalansay sa kanilang harapan, ngunit bago niya ito mapalipad ay pinutol ng dalawa niyang kaklase ang isang wire sa jetpack, kaya tumama ito sa malaking estatwa sa potato factory kung saan nagtatrabaho ang kanyang ate. Kaya't pinatawag ng kanilang principal ang kanyang guardian, at dahil ayaw niyang mapagalitan siya ni Natalie kaya't binayaran niya si Gareth upang ito ang pumunta. Isinama siya ni Gareth sa shop at nakita niya doon ang crystal at orb, at nang pagsamahin niya ang mga ito ay tila hinila siya nito papunta sa minahan at sinamahan siya ni Gareth doon. Sinundan nila Natalie at Don si Henry sa minahan, at nakita nila na hinigop si Henry ng portal at pati na din silang lahat ay hinigop papunta sa Overworld, at laking gulat nilang lahat nang makita nila ang kakaibang mundong iyon, samantala ay nalaman na ni Malgosia na bumalik ng muli sa Overworld ang crystal at orb, kaya't sinabi niya kay Steve na kung madadala mo sa akin ang crystal at orb ay palalayain na kita at hindi ko napapatayin ang aso mo, kaya't tuwang-tuwa si Steve sa sinabi ng reyna. At nang sumapit na ang gabi sa Overworld ay hinabol ng mga kalansay sila Gareth at Henry, at upang makaligtas sila ay gumawa ng mataas na pader si Henry, dahil nalaman na niya na magagawa na niya ang lahat doon sa pamamagitan lang ng kanyang isip, kaya't nakaligtas na sila sa mga kalansay. Naiwan si Gareth sa ibaba, kaya't nang makita niya ang orb na naiwan ni Henry sa damuhan ay kinuha niya ito, ngunit nabasag naman ang kristal ng panain ito ng kalansay, at nang atakihin siya ng mga zombie ay agad siyang pumasok sa pader upang makapanik siya sa itaas, at nang masundan at atakihin sila ng mga zombie doon ay biglang dumating si Steve, at pinagpapatay ni Steve ang mga zombie, at sa biglang pagsikat ng araw ay makikitang nasunog na ang lahat ng mga zombie. Pagkatapos ay sinabi ni Steve kila Henry na matagal na akong namumuhay dito sa Overworld, at alam kong nasa inyo ang orb, at nagalit siya nang malaman niya na nabasag ang Earth Crystal dahil hindi na mabubuksan ang portal at makukulong na silang lahat sa Overworld.
Ngunit sinabi ni Steve na meron pang isang paraan dahil may isa pang natitirang huling Earth Crystal sa loob ng Woodland Mansion at kailangan nating kunin ito upang makabalik kayo sa mundo at tutulungan ko kayo, ngunit kailangan yung ibigay sa akin ang orb. At pagkatapos ay gumawa na sila ng kanilang iba't ibang mga sandata upang dalhin sa Woodland. At habang nag-uusap sila ay umatake na ang mga tauhang piglins ni Malgosia upang makuha ang Earth Crystal at Orb sa kanila, at nilabanan nila ang mga ito, naiwan sila Natalie at Don at nagpunta naman sila Henry sa mataas na lugar, at binigyan ni Steve ng pakpak na bakal sila Henry at Garrett, upang makalipad sila sa Woodland sa kabila ng isang bundok, at umangkas si Steve kay Garrett at pagkatapos ay hinabol sila ng mga piglins ni Malgosia, at nang makarating na sila sa Woodland ay nahulog na sila sa damuhan. Sinabi ni Garrett kay Steve na sino ba ang mga halimaw na iyon na mga humahabol sa atin, sila ang mga tauhan ng reyna ng Nether na si Malgosia, na gustong wasakin ang overworld, dahil pinagtawanan ng kanyang mga tauhan ang kanyang talento sa pagsasayaw, kaya't nang dahil dito ay nag-apoy na ang kanyang galit sa lahat ng may talent sa overworld, at gusto na niyang wasakin ito, at inaatake niya tayo dahil gusto niyang kuhanin ang orb na hawak natin, at gusto ko din na makuha ang orb upang hindi niya ako ulit ikulong, at nang mailigtas ko si Dennis dahil papatayin niya ito. Samantala ay nakita nila Natalie si Dennis at sinamahan sila nito upang makapunta sila kila Henry at Steve. Dinala ni Steve sila Garrett sa minahan kung saan nakatago ang mga kayamanan, at bago pa sila makakuha ng kayamanan doon ay hinabol sila ng mga piglins. Kaya't sumakay sila sa isang cart upang makalabas sa minahan, at saktong pagkalabas nila ay biglang sumabog na ang minahan na iyon. Nagalit si Henry kay Garrett dahil nalagay sa panganib ang kanilang mga buhay, dahil si Garrett ang may gusto na makakuha ng mga kayamanan, kaya't sinabi ni Garrett na nabankrupt at naghirap ako kaya't kailangan ko ng pera, at sinabi ni Steve na kagaya mo lang din ako at naiintindihan din kita. At pagpasok sa Woodland Mansion ay kumanta sila Steve at Garrett upang malibang nila ang mga assassin, ngunit nakita pa din ng mga ito ang pagpanik ni Henry, kaya't agad na tumakbo si Henry sa isang kwarto at agad niyang isinara ang pinto, at sa ibaba ay kailangan na labanan nila Garrett at Steve ang isang bata at isang manok sa ring, habang kinukuha naman ni Henry ang Earth Crystal, ngunit nahuli naman siya ng isang Enderman kaya't nakakita siya ng mga pangitain, kung saan ay tinatawag siya ng mga tao na isang loser, ngunit pinigilan niya ang kanyang emosyon at pinatay niya ang Enderman na iyon, at isang Ender Pearl ang nakuha niya doon kaya't nakapag-teleport siya kila Steve, at pagkalabas ay nakita nila si Malgosia at pagkatapos ay kinuha nito ang Earth Crystal at Orb kay Henry. Sinabi ni Malgosia sa kanyang mga piglins na pasabugan sila Steve, kaya't tumalon na sila Steve at Henry sa air balloon at nasabugan naman si Garrett sa tulay, at dahil sa pagsabog ay nawalan ng malay sila Steve at Henry. At nang magising ay nakita na ni Steve si Dennis at bumalik na sila sa kanyang bahay at di na nila kasama si Garrett. Samantala ay inactivate na ni Malgosia ang Earth Crystal at Orb sa isang portal, at dahil dito ay isang laser ang lumabas mula sa Nether, at lumikha ito ng kadiliman sa loob ng overworld, at gusto ding kontrolin ni Malgosia ang mundong iyon, kaya't nalungkot si Steve nang makita niya ito, at gumawa siya ng isang plano para sa isang digmaan kasama sila Henry. At gumawa na din sila ng kanilang mga sandata, at pagkatapos ay sinugod na nila ang hukbo ni Malgosia, at dahil sa kasama nilang mga malalaking mga sundalo ng overworld ay napatay nila ang ilang mga piglins ni Malgosia, kaya't nagalit at tinawag ni Malgosia ang Great Hog na isang dambuhalang piglin, upang labanan ang hukbo nila Steve, at makikitang buong tapang na nilabanan din nila Henry at Natalie ang mga piglins. Samantala ay nagharap at naglaban na sina Steve at Malgosia, at ginamit ni Henry ang Ender Pearl upang makuha niya ang Earth Crystal, at nahulog siya nang bigla siyang pinatamaan ng Great Hog, ngunit biglang dumating si Garrett na nakaligtas dahil sa air balloon at tinulungan siya nito. Pagkatapos ay pinagtutusok ni Henry ng sibat ang air balloon kaya't tinamaan ng pasabog nito ang portal, at nang magliwanag na muli ang araw ay nasunog na at naging zombie ang lahat ng mga piglins at nawala na din ang kapangyarihan ni Malgosia, at kahit nawala na siyang kapangyarihan ay sinubukan pa din niyang patayin si Steve ng ilang beses ngunit hindi naman siya sumakses at namatay na din. Ibig sabihin na nanalo na sila Steve sa laban, at pagkatapos ay ibinigay ni Steve si Dennis kila Henry bilang kanyang regalo, at nagdesisyon na si Steve na manatili na lang sa overworld, ngunit sinabi ni Natalie na bakit hindi mo na lang ikalat ang iyong kapangyarihan sa ating mundo, kaya't nang dahil dito ay nagbago na ang isip ni Steve at sumama na din siya kila Henry. At pagkatapos ay gumawa na sila ng isang bagong game zone para kay Steve, at nag-launch si Henry at Garrett ng isang bagong game na sumikat pagkalipas ng ilang araw, kaya't nang dahil dito ay nasolusyonan na din ang problema sa pera ni Garrett, at naging kapartner na din ni Garrett si Steve sa kanyang game shop. Samantala ay pumapasok naman si Henry sa school habang suot-suot niya ang kanyang jetpack, kaya't nang dahil dito ay napahanga niya ang lahat ng mga bata sa eskwelahan.
At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.